Kumusta mga kababayan? Welcome back sa ating vlog. For today's video ay isa na namang kaalaman ng ating ibabahagi sa inyo. At ito nga ay kung anong network provider or SIM card ang magandang gamitin dito sa Poland. Pero bago tayo magsimula, doon sa mga bago pa lang ay huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel or i-follow itong ating Facebook account. And pa-like and share na rin para sa iba pa nating mga kababayan. Umpisahan natin sa pagdating nyo sa Poland. Pagdating nyo sa airport sa Poland. Doon kasi sa airport may mga maliit na tindahan, may mga maliliit na tindahan kung saan makakabili kayo ng mga pagkain like junk food, sandwich, burger. Doon sa mga tindahan na yan, at the same time makakabili rin kayo ng SIM card na siyang gagamitin nyo dito sa Poland. Pero take note na yung SIM card na yon is hindi lang basta-basta na bibilhin mo and then aalis ka na kaagad. So, kailangan mong iparegister yan. At para ma-register yung number mo sa government ng Poland, kailangan mong mag-present ng passport or any ID. Dahil kapag hindi mo na activate yung SIM card na yon, hindi mo yun magagamit. Kailangan mong gawin yon bago ka lumabas ng airport. Doon mismo sa tindahan na pinagbilhan nyo ng SIM card ay tutulungan kayo na i-activate yung SIM card ninyo. At yun nga, ipipresent mo lang yung passport or any ID para ma-activate. Mostly sa mga foreigner tulad natin, so yung passport yung hihingin nila para ma-activate yung SIM card nyo. Dito sa Poland, may iba't ibang network provider. Katulad ng Orange, Play, Plus at saka T-Mobile. Pero ang tanong, ano nga bang network provider ang maganda or kung saan makakatipid tayo? So, malamang yun lang naman ang concern natin kasi based on my experience, yung mga network provider dito pagdating sa internet connection, okay naman so far. And kung mag-Facebook ka lang naman, YouTube, manonood ka ng Netflix, wala kang po problemahin. Or mag-video call, ganyan, wala kang po problemahin. But malamang sa malamang, isa rin sa mga concern nyo is saan tayo makakamura. At yun nga, kaya ko ginawa itong video na to para pag-usapan natin yung mga ganyang bagay. So yun nga, marami tayong experience dito na iba't ibang network provider. And then, nakita ko na itong T-Mobile ay isa sa pinakamagandang option sa lahat. Kasi, isipin nyo guys, maglo-load lang kayo ng 35 zloty. And then, sa 35 zloty na load nyo, so makakapag-register na kayo ng 25 gigabytes na internet. And then, meron pa kayong bonus na 100 gigabyte every month. At bibigyan kayo every month ng 100 gigabyte within 1 year. Nakuha nyo ba? Ibig ko sabihin, sa loob ng isang taon ay meron kayong 1,200 gigabyte na internet. At i-distribute sa inyo yan, ibibigay sa inyo yan every month ng tigwa 100 gigabyte. Yung internet na yan na 1,200 is for free lang yan. Kasi yung niload nyo na 35 zloty na nakakuha kayo ng nag-register kayo for 25 gigabyte na internet is magiging 125 gigabyte yon dahil meron kayong marireceive na 100 gig na free. At based on my experience, sa T-Mobile lang merong ganyan. Sa ibang network provider, wala akong nakitang ganong klaseng offer. Sa ibang network provider, halos magkakaparas lang naman yung mga load allocation nila. Like meron silang 5 zloty, meron silang 10 zloty, 15 zloty, 20, 30 at 35 and pataas. Ganyan. But pagdating sa mga free na ganyan, free internet, walang ganyan sa iba.
So masasabi ko, mas maganda itry nyo itong T-Mobile. At itong T-Mobile na to, hindi nyo siya mariregister ng kayo-kayo lang. Okay? So pag nakabili na kayo ng SIM card sa airport, then na-activate na, ang susunod nyo na gagawin is i-download yung app ng T-Mobile. Ito yun, T-Mobile, tingnan nyo dyan. And pupunta kayo ngayon doon sa branch ng T-Mobile, sa mga store ng T-Mobile, at doon sabihin nyo lang na gusto kong ipa-activate yung 1,200 GB na free internet for 1 year, at i-assist kayo doon sa store. May mag-a-assist sa inyo doon. Huwag kayong mag-alala kung halimbawa hindi man nakakapagsalita ng Polish, hindi man nakakapagsalita ng English yung ano doon, yung bantay doon, o yung nasa store. Pwede nyo naman i-translate. So type nyo lang doon sa Google Translator, and then ipakita nyo lang sa kanya na gusto kong ipa-activate to, then alam niya na yon. Okay? So ganun lang kasimple. Okay, so ngayon alam nyo na kung anong network provider dito sa Poland ang magandang gamitin. So hanggang dito na lang muna tayo. Sana ay nakatulong sa inyo itong video na to. And again, huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe sa aking vlog or i-follow ang ating Facebook account. And pa-like and share na rin para sa iba pa nating mga kababayan. Maraming salamat sa panonood, and see you in my next video. Bye-bye!